Hello guys, nandito tayo para alamin kung bakit nagkakaproblema ang stator winding dahil sa pulser na tinatawag. So ito yung guys, yung pulser. So, check po natin to at papakita ko sa inyo kung paano i-check ang pulser na to. So, tara guys, samahan guys. Sa isa pong stator, kahit anong motor po yan, meron po tayo tinatawag na stator guys. Ito yung nakakabit sa motor guys. So ito, pag sira ang motor mo guys, karamihan na nagiging problema is hindi siya nag-charge, hindi nagkakaroon ng charging battery, or ayaw mandar po yung motor natin. Isa po sa nagiging problema ay stator. So sa part ng stator, meron siyang pulser guys. Isa pulser. Ito yung pinaka-pulser niya guys. So ano ba trabaho ng pulser guys? Ang pulser po ay siya yung nagbibigay ng signal papunta sa ano natin, dun sa magneto guys. Pag tinamaan nyo ng magneto, magbibigay ng signal at magkakaroon ng firing papunta dun sa CDI at didiretso po ito sa may high tension coil. So, yun po ang proseso niya guys bago niya babato sa spark plug. So yun guys, meron po tayong tinatawag na stator winding. So sa stator winding po, meron siyang pulser. So ito po yung pulser. So lahat po ng motor, gumagamit po yan ng stator winding. Ang function po nitong stator winding is para sa magkaroon siya ng voltahe papunta sa nagkakarga papunta sa battery guys. Tsaka dito rin kumukuha ng kuryente papunta sa high tension coil natin na nagsusupply para sa spark plug. So paano nangyayari po yun guys na nagiging problema natin na ayaw umandar yung motor is ito pong pulser. Isa rin sa dahilan guys na ang pulser, pag nasira pa yung pulser, ay siya po yung nagkukuman kasi guys ng kuryente papunta sa high tension coil natin. So guys, meron dalawang klase ng pulser. So ito yung dry type tsaka non-dry type. So yung dry type po, ito yung hindi siya nakababad sa langis yung pulser niya. Pero yung non-dry type naman siya, ito yung nakalubog sa langis. So yun po guys. So sa pulser po, paano nga ba i-check ang pulser para gamit ang tester natin guys? So itatry po natin i-check siya. So ito yung pulser niya. So meron din ako isang pulser pa rito. So i-check natin kung okay pa yung pulser guys, para malaman natin kung kailangan ba magpalit ng pulser o hindi. So tara guys. Bali merong ditong digital tester guys. So yan. Yan po, so makikita nyo yung digital tester ko. Yan. So yun guys. So makikita natin dyan guys sa digital tester. I-set nyo po sa times 1 guys itong digital tester. Or pag ganito guys, ohms. Sa ohms, set nyo lang sa ohms. Yan. Kapag walang pagpipilian ng times 1, times 2, times 3, set nyo lang po sa ohms. Okay. So, ang pag-test po guys ay kailangan lang na yung pinaka-test prod nito guys, yung test prod, tutok nyo lang dito guys. So, sa dalawa na yan. So, ganito po siya. Okay. Ang kukunin po natin dito guys is yung continuity. So yun guys, so yan guys, so may nababasa kayo 284.284. So k ohms, ibig sabihin. Okay, so ilalapit natin guys para makita nyo ng todo. So yun guys.
check nyo na maigi, tignan nyo kung tama yung ano ha. So itong kinukuha natin guys ay continuity. So nakaset tayo sa ohms adjustment. Then yung lagayin nyo lang test prod dito sa terminal guys. Siya nakikita nyo guys, nagre-read siya 284. So 0.284 key ohms. Ibig sabihin ng key ohms 1000 yung K. So ibig sabihin kung 0.284 guys, ito ay naglalaro sa 284 ohms yung reading nito guys. Okay, so ganun po siya ang pag-test nito. So isang paraan po siya para i-test ang pulser natin. So yun guys, so tignan din natin itong isa kung parehas lang. Yan. Itong isa, titignan din natin guys kung parehas na silang may continuity. So yun guys, ito naman ay 0.76 ohms. So ibig sabihin 276 ohms. So parehas lang po siya guys na okay yung pulser natin. So ganun po siya ang pag-test. Then meron pang, kung wala kayong ganitong digital tester guys, pwede rin yung gamitin ang analog type. So sa analog type, makikita nyo rito guys. So sa analog type guys, ganun din sa procedure. Makikita nyo guys sa analog, set nyo sa times 1 itong tester. Yan. So kung naka times 1 ka na sa tester guys, ang gagawin po dyan ay i-test nyo dito ang continuity. So tignan nyo muna guys kung gumagana yung tester nyo. Yan, so gumagana, 0-0 natin yung tester. Okay, so naka 0-0 na. Pag analog ang gamit nyo guys sa tester, ganun lang gagawin nyo guys. Okay, ngayon titignan naman natin guys kung papalo siya yung tester. Okay, so yun guys, so pumalo nga siya guys. So nasa kulang-kulang 300 guys. So tama nga. So sa reading, makikita nyo guys, nandito siya. Yan. Naglalaro sa 300 guys. So tama yung reading ng digital at saka ito. So meron siyang continuity. Check din natin ito nakakabit guys, kung parehas lang. So yun guys, parehas lang siya na gumagana. Okay. Ngayon, isa pang paraan guys kung paano i-check. Ngayon guys, sa paraan guys kung paano testerin. So malalaman naman po natin, so nakaset ka sa AC volt. Kaya sinet natin sa AC volt yan guys, kasi wala yung coil po nito, wala siyang polarity. Para makuha natin yung voltahe na tutuloy sa kanya pag gumana yung magnetic, magre-reading po siya rito guys. So ganyan po siya guys. So kutsilyo na lang ginamit ko guys na pang pang magnetic sa kanya. Yan po, nakita nyo, nagre-read po siya almost. Yan guys. Okay. Sa volts. Hanggang sa umaabot ng 4 volts yung niya guys. So yun guys, kung meron kayong digital tester, so makukuha nyo yung sukat niyan, yung lalabas na voltahe guys. Kaya nakukuha na po ng sukat yan dahil sa magneto po na tinatamaan nitong pulser natin. So ganun po siya guys, may tinatapatan po yan sa magneto na bakal guys. Ang purpose na naman kasi nito is to firing. Kumbaga pag tumapat yung magneto sa kanya,
siya magbibigay ng signal guys para i-command itong si high tension coil natin. At meron pa po isang paraan guys. So ito, mababa ang voltahe ng LED natin, so pwede natin gamitin guys. Yan, so i-connect lang. Kung wala kayong mga tester guys, pwede rin ito. Yan, idikit lang siya. Yan. So nakikita nyo guys, pag dinikit ko siya, iilaw. Yan guys. Pansinin nyo tong LED guys. Yan, so umiilaw siya guys, di ba? Pag namamagnet, umiilaw. Yan. Okay. Oh. So nakita nyo guys, umiilaw siya pag minamagnet. Okay. Oh. So ibig sabihin, pwede rin pan-tester to guys kung sakaling wala kayong magamit na digital ammeter o kaya analog meter, analog tester. Kung wala kayong magamit, pwede kayong bumili na LED bulb na lang na ganito guys, pan-tester nyo. So gaganyanin nyo lang siya. Oh. Magkakaroon siya ng signal. Makikita nyo kung buo siya guys yung pinaka winding natin. So ganun din dito. Test natin guys. So yun guys, gumagana. So meron siya guys, umiilaw. Yan guys. So umiilaw siya guys. So buo yung pulser natin. Okay. Yun guys. Tapos na po natin gawin itong or ituro sa inyo kung paano i-testerin itong pulser ng stator winding. So sana may nakuha kayong kaalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.